kailangan mo talagang tatagan ang loob mo bilang nanay. Kasi mahirap. You cannot expect everyone na Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Bagong gupit na po si LE, mga kabistak, o yung bangs. Tas medyo mabigat po itong bag niya ngayon kasi may marami po iyang gamit. May ano dito, may towel, may rash guard. Mga kakailanganin niya kasi may swimming sila today. May swimming today. Hello mga kabistak, good morning! Welcome back to our channel. Today is Monday, July 20. May swimming. May swimming po ang ating Little Insoy today and tomorrow. Then sa Friday is start na ng summer break. Wala na pong pasok until August. Third week ng August. So 3 linggo po ang summer break ng mga bata dito sa South Korea. I don't know sa middle school, basta sa elementary, 3 weeks po sila, summer break. Sa Hagwon, 1 week lang ang summer break po. So, bakasyon sila summer and then 3 weeks bakasyon sa summer, 2 months bakasyon naman tuwing winter. Ganun po ang kanilang system dito. Today and tomorrow, swimming day po nila. So, may nilagay ako sa bag niya na extra clothes, rash guard, panty, underwear, towel. Ganon, hindi ko na pinadalhan ng hat kasi maulan-ulan today. Maulan-ulan na naman po today, so no need ng moja, no need ng sombrero. Charo. Ito. Ito. Si Vicky Nora. Nakaalis na si LE. It's time na naman sa mga gawaing bahay. Samahan niyo po ako sa ating araw. Simpleng buhay sa Gangwon Province. Ang mga lalaki pala ay nag-continue. May 12 lines doon sa ating chili farm na hindi natapos kahapon. Tatapusin po nila today. Hindi po malakas yung ulan. Ano lang siya ba? Hindi tuloy-tuloy. Tapos paano ba i-describe? Hindi siya malakas. Kaya pwede lang magtrabaho kung uulan, mag-stop. Pero guys, damili ba? Kasi nga, nababasa yung mga chilies. Need naming ipa-electric fan siya para dry. Dry natin siya ilagay sa box. Kasi pag basa, masisira yung mga sili. Masisira din yung box. Nag-stop na siya, Bandang alas 9 ng umaga, snacks time na po ng ating mga alas. So ito, para siyang sausage mga kabisdak. Masarap po yan. And then tumba. Ngayon, ipapatikim natin po ito sa ating mga boys. Hang de. Nahang man di. Hang ko eh. Awa, makatilaw. Hang soy. Hang de. Tumba. Maanghang daw konti pero masarap, which is I agree. Masarap po ang tumba mga kabisdak. Worth it po siyang itry talaga. Itry nyo po tumba by Nongshim na brand. And then may sausage tayo, may makuli, may cola. So ayan po, 'di ba? Masarap po talaga siya kasi nagpaulit-ulit pa si Saldi Si Lungkoy din okay sa kanya. Okay lang yung tama lang daw ang anghang for Lungkoy and Saldi. Si Dudong medyo maanghang pero masarap. Lumalabas talaga ang pagiging Pinoy natin ba? Kung kaunti na yung natitirang food ay wala nang gustong wala nang gustong kumain kasi nagtutulakan na kung sino yung uubos. Hangkod. Bawa ni na siya. Di. Lisik sa baboy. 바보이 맞네.
Sa mga matagal ko na viewers, napansin nyo ba na malalaki po ang Chonyang chilies natin this year compared 2 years ago and last year? Ngayon lang kami nakakita ng Chonyang na ganito kalaki. Parang hybrid siya mga kabisdak. Masaya kami kasi mabilis lang pong mapuno yung ating box. So bago natin siya pa-electric fanan is pupunasan muna namin siya at dyan ipa-electric fan pa natin yan para totally mawala po yung basa, mawala yung tubig para hindi masira ang chilies natin. So Salap-salap manantulog oy. Nagsiesta mo dire? Ha? Nagnap ang mga bujagon, ang mga pasaway na kabiskats? Ay, saus. Sarap-sarap na tulog dito oy. Malilim oy. Sus. Salap oy. Kaya pala nagabahirig oh. Tingnan yung ginagawa. Sus, ginoo ko na si Mili. Mili. Matumba yan na. Matumba ng ahong taong misi. Nagagalit si Biol. Disturbo daw ako. Kaya pala nabahirig yan. Grabe si Mili oh. Sus, ginoo man na. Sus. gumagawa ako ng apoy dito sa labas dahil iihawin natin ang ating talong bago natin iturta, 'di ba? Sa vlog natin kahapon. Hindi ko siya inihaw kay hindi tayo nakagawa ng apoy doon sa bahay ni Bianan. Wala na din tayong oras. But nagustuhan naman ni Bianan yung ating tortang talong. Panoorin nyo po sa vlog natin na in-upload kagabi, kahapon. So dito sa bahay, ayan, finally, gagawa tayo ng apoy para sa ating talong. Ihaw na talong. Wala pong after school class si LE today. Today lang po. Kaya early siyang nauwi sa bahay. And eto, after kong inihaw ang ating mga talong, pinatulong ko ang ating dalawang boys, Dudong and Lungkoy, para magbalat ng ating inihaw na talong. Gagawin po natin yung torta. Mga kabisdak, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating Facebook page, Boholana Adjuma. Maraming salamat guys. Lalong-lalo na kay Ma'am Mary G. Tura Chong. Salamat po sa pa 100 stars. Maraming salamat po. Shout out to Ma'am Marie Baluyot in Florida, USA. Happy viewing. Ingat po kayo dyan. And shout out to Ma'am Nena Maestre Pancho in Caloocan City. And sa lahat ng ating mga viewers dito, mga bagong subscribers, mga silent viewers, mga laging nag-comment, thank you so much. Very much appreciated po ang inyong pagmamahal sa ating munting channel. Thank you guys! Maraming talong po ang aking inihaw kanina kasi medyo maliliit, payat po ang talong natin. At para po ito
ito sa aming lahat dito sa bahay. At may nag-comment po kagabi na kabisdak viewer natin na ang tortang talong ang second best egg recipe daw, egg dish, tortang talong. Thank you so much sa patrivia. Talagang masarap naman po talaga ang tortang talong. Ang iba, ginaluan po nila ito ng ground na karne, ground meat para mas lalong sumarap. I-try po natin next time. Nag-suggest si Saldi na magawa daw ako ng bula-bula. Ilaga or iihaw ko itong talong, tapos lagyan ko ng ground meat, lagyan ko ng mga aromatics, lagyan ko ng flour, cornstarch, at iluto bilang isang bula-bula. I think masarap yan guys. Stay tuned, gagawin po natin ang bula-bulang talong. Nakalimutan ko pong mag-vlog nung kinakain na po natin ang tortang talong. Basta ang masasabi ko mga kabistak ay masarap na masarap po siya. Kulang ya your mixture? Kulang your mixture? Oh? Tama na? Ah, very good. Kaya kulang이지. Mula. Ay! Oh! You will finish this one tonight? Half? Ngayon mga kabisdak, it's 9:15. Hindi nyo man maklaro. Basta alas 9 na yan guys. Alas 9:15. Kita nyo ba yan? 9:15. Nag-overtime si DE. Madami kasing harvest. Maraming bunga ang ating mga chilies. Salamat sa Lord. Salamat sa Panginoon. Maraming bunga. Kahit na maliliit siya, maliliit yung puno, marami pong bunga. Kasi nga, bata pa siya. Second harvest namin ngayon. Nag-overtime siya mga kabisdak para bukas. Mag-loading kami. Third loading po namin. So, ayan. Tingnan natin, silipin natin kung ano na ba. Malapit na ba siyang matapos? Kasi nga, 9:20 na po ngayon. By the way, tapos na po kami maligo ni LE. Tapos na kami sa aming mga routine, sa aming mga gawain. Ah, ako na ba? 짰어? 와, 냄새가 진짜 좋아. 냄새 진짜 좋아. 그렇게 이렇게 해야지. 아이, 그래 맞아. 아유. 그러면 아유. I think price is better like this. Very 예쁘니까 뭐 봐야지 뭐. 해봐. 한번 해봐. Nag-suggest po ako kay DE niya na ganito dapat i-arrange yung paglagay ng chilies sa box para mas maganda siyang tingnan, ma-emphasize yung kanyang beauty ba, na malalaki siya, na perfect yung shape. Ganyan guys. Kahapon kasi yung chilies namin is nilagay lang niya, walang arrange-arrange. Today, in-arrange niya. So sabi ko, ganito, from now on, ganito na. Para mas maganda tingnan. Malay mo kapag ganito is mas malaki ang presyo. Pero tingnan natin mga kabisdak. Kasi kahapon hindi man in-arrange, maganda ang presyo kahapon kahit na magulo siyang tingnan. This time, in-arrange natin siya. I-update ko po kayo sa next vlog kung maganda ba ang presyohan kaysa sa hindi i-arrange compare dito sa i-arrange natin ang chilies sa box. Di ba maganda siyang tingnan guys? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 boxes. Pasensya na sa itsura ni Azuma guys. Natutulog na si LE. 10:30 na ngayon. So, bumangon ako para i-check si DE kung tapos na ba. Grabing OT. Itong si DE, mahal ang bayad natin dito kay DE ba? Ang bango, guys. 한 번 더. 응? 아니 뭐 왜 일하면 좋아? 눈 모르니까. 아주 여러만은 아주 그냥
에브리데이 여울 엄마 어. 저기 저 감독 아사와 어? 그치. 좋지. 아 Ganito kasi yan mga kabisdak. Ako, kapag nakikita kong nagatrabaho si DE, naga-overtime, ay masayang-masaya po ako. Binibigyan ko pa yan ng beer, binibilhan ko ng beer, pulutan. Basta, suportado ko kapag nagtatrabaho siya. Tapos kinasabihan kong ang pugi-pugi mo talaga pag nagtatrabaho ka. Siyempre, ako yung number one cheerleader pagdating sa pera ng mga kabisda. Kasi kapag nagtatrabaho siya, meaning kumikita tayo, 'di ba? So masaya po ako doon bilang isang asawa. Kaya binibigyan natin ng pulutan, ng beer, kung i-massage pa natin yan, ganyan talaga. Ewan ko lang sa inyo mga kabisdak, basta ako, pumupugi si DE kapag kumikita na ng pera. Mas lalong pumupugi. Magtutupi muna tayo mga kabistak bago matulog. Ito po yung nilabhan ko last Sabado. Ngayon ko pa yes, kasi maulan-ulan guys. Yan, minake sure ko na natuyo. Tuyong-tuyo talaga para hindi mangangamoy kulob. 2 days ko siyang pinatuyo. So may ikukwento ako sa inyo na malungkot pero hindi naman siya masyadong malungkot na kwento na pangyayari. Nung linggo, diba Lunes man ngayon. So kahapon, after namin mag-lunch sa bahay ni Benan, kung saan tumikim si Benan sa ating Pinoy tortang talong and okra na nagustuhan po niya. So doon naman yung end naman ng vlog. So hindi na ako nag-video. Pumunta kami ni LE sa bayan, mga around 2 o'clock ng hapon. Nag-bus kami, di ba? Gustong-gusto man ni LE sumakay sa bus. So, pinag-bus ko siya. At kampante po ako na, hindi ako nag-aalala na, guys, kasi behave po yan si LE sa bus. Di ba, nakikita niyo naman. Umuupo lang yan, tahimik. Tumitingin sa view sa labas at madalas natutulog sa bus. At masaya po siya, na-enjoy niya yung sakay talaga sa bus. And then, kahapon lang, linggo kasi walang pasok, yung mga bata, may schoolmate po siyang sumakay sa bus. And kapag weekend, medyo marami pong tawang sumasakay sa public bus papunta sa bayan. So ayun, nakita niya yung kanyang ka-schoolmate, babae, ate niya. Nakita ko na yung batang yun. And gustong-gusto siya ni LE. Parang close na close si LE sa kanya ba. So nung pagkakita niya na sumakay yung nuna niya. Nuna means ate guys. So, sobrang saya ni LE mga kabisdak. Siyempre kami man yung nauna kasi last bus stop man ito, papunta sa bayan. So kami yung nauna. Sa hulihan kami, so, umupo ni LE. Doon sa sentro ng barangay, sumakay yung kanyang nuna. Doon sa gitna na nakaupo. And sobrang saya po ni LE mga kabisdak. Gumaganon-ganon siya na laging ngumingiti na parang gusto niyang makipaglaro doon sa loob ng... Pero hindi naman siya nag-iingay. Lang siya guys, masayang-masaya. Nag-smile siya at tumatawa. And then itong kanyang nuna, hindi po sa bayan ng kanyang destination. Doon lang din sa lagpas ng sentro, may lang siya, parang kaklase niya yata na pinuntahan. Sa bahay po siya ng kanyang kaklase. So sa barangay lang namin siya. So after nag-get off sa bus yung kanyang ate, yung luna niya, is patuloy pa rin po ang kanyang pag-smile, pag-ngiti-ngiti, at may noise na lumalabas po kasi nga tumatawa si LE. So yun mga kabistak, diba, nasa likod man kami at may mga pasahero nang sumasakay. Yung driver is, siya, at first, winarningan niya si LE at ako na Juyonghe, yung be quiet daw. So yun, kinausap ko si LE, Juyonghe, sinabi ko na gano'n, na nandito tayo sa bus, huwag mag-ingay. Si LE kasi, ang mga autistic kasi na bata, mga kabisdak,
challenge po sa kanila na i-control, i-regulate, or ano ba ang tamang term. Hindi po madali para sa kanila na kontrolin yung kanilang emosyon. So, di ba kapag nagagalit sila, matagal po yung mawawala. Kapag magagalit, may mga tantrums, may meltdown, usually nagtatagal ng siguro mga 1 hour. Pero habang lumalaki is, nag-develop, nag-progress din po yan. So, mga 30 minutes na lang ngayon. And then, habang lumalaki sila, nag-learn sila mga kabistak na i-control yung kanilang emosyon. Same din kapag happy sila. Kahapon, sobrang happy man ni mga kabistak. Yung tawa niya, kahit bumaba na yung kanyang luna, ngiti pa rin siya ng ngiti at tumatawa. Yun po ang hindi naiintindihan ng driver. So at first, winalingan niya kami. So ayun, kinausap ko si LA. Hindi pa man siya tumitigil guys, kasi nga mahaba-haba pa yung niya ba, na challenge pa for LA na i-control yung kanyang damdamin. Nagalit man yung driver mga kabistak, hininto niya yung bus. Kasi nga, masyadong maingay si LA. So, ang sabi ko sa bus driver, hinto niya lang kami sa next bus stop. Sasakay kami ng iba, or uuwi na lang kami sa bahay, or magpapahatid ako kay LA, papunta sa bayan. Hindi na kami magabas. Sabi ko ganun sa driver. Ako na yung sabi ko, bababa kami sa bus. Si Manong driver, ang niya, syempre, ako, mix na yung emotion ko mga kabistak, parang na-frustrate ako, nag-aalala ako for LA, na nahihiya ako sa mga ibang pasahero. Pero mga kabistak, hindi ako nahihiya na nadisturbo sila kasi yung tawa ni LA, hindi naman gaanong kalakas. Napaka-sensitive lang talaga ng bus driver na yun. Opo. Hindi siya marunong mag-understand mga kabistang. Hindi niya naiintindihan. Hindi naman talaga niya maiintindihan kasi si LA kapag titignan mo, parang normal lang si LA. Parang lang siya, parang katulad ng ibang bata. So, pinagalitan niya si LA. Siyempre ako, nasaktan ako mga kabistang. Hindi ko na malaman kung ano ang dapat kong gawin kasi yun pa yung unang experience ko sa public mga kabistang na may naginanon si LA. Nasaktan ako, na nahiya, I felt hurt talaga na hindi ko na maintindihan na nagagalit ako sa driver mga kabisdak. So, sinabi ko sa kanya na please understand LE kasi autistic nga si LE. Pero tapos na, nasaktan na ako mga kabisdak at nahiya na ako. So, sabi ko sa kanya, hindi ako nakapagtiis. Sinabi ko sa kanya na ganyan po ang anak ko, iba po siya. So please understand dahil nasa spectrum na sila si LE. Saka lang po siya nag-apologize. So doon po ako na kasi nag-apologize si Manong driver. Kasi bakit daw siya nagalit? Nagalit daw siya. Hindi man lang daw niya tinanong ako kung bakit tumatawa si LE. Nagalit lang siya dahil maingay. So, nag-apologize sa akin na I'm sorry, hindi daw niya alam ang kalagayan ni LA. So, yun po ang nalungkot ako pero natuwa. Nalungkot, nasaktan pero natuwa po ako na intindihan po ni Manong driver after kong sabihin na special po si LA na bata. Ganon. Na-appreciate ko po na i-admit ni Manong driver yung kanyang mistake. I hope this experience will encourage more awareness, patience, and kindness toward children like LE, mga kabistak, na before tayo mag-judge, sana po ay intindihin natin yung sitwasyon. Huwag tayong magalit agad. Tanungin natin ba? Ang mali kasi ni Adushi is nagalit siya agad na bakit maingay. Hindi niya tinanong bakit ka nag-iingay. Ganun, sabi lang niya, nahimik kayo, ganun. Ang ingay-ingay niyo, ganun. Kaya doon po ako nasaktan talaga. Huwag sana tayong judgmental ba? Let's make this world a better place for everyone. Dahil pati yung mga batang like LE, mga PWDs, may equal rights din po sila like us na mga normal na tao, di ba? Normal, hindi naman sila, I like yung comment nung isa.
hindi po sila normal they are normal in their own world. Tayo din normal sa ating mundo. Sila kakaiba lang yung mundo ng mga batang autistic. So, sana ay intindihin po natin sila. Hindi ko sinasabing kaawaan. Ang sabi ko ay intindihin at tulungan po. Diba? Dito kasi sa Korea, sa mga public bus is talagang ayaw nila ng maingay, guys. Kahit yung may kausap ka sa phone, dapat mong liitan talaga yung boses mo. Or dapat huwag kang makipag-usap sa loob ng bus. Hindi ka makipag-usap sa katabi mo, walang phone. Pero hindi naman lahat ng mga driver. May mga drivers naman na cool, na nagpapa-play pa nga ng music, nakikipag-usap pa sa mga pasahero. Pero madalas, ganyan, ayaw nila ng maingay, guys. Gusto nila tahimik sa loob ng bus. And, di ba tayo sa Pilipinas, kapag yung bata is umiiyak or tumatawa, nagkipag-usap, ay okay lang sa atin, no? Dito sa Korea, hindi. Wala silang inaano, bata, matanda, wala. Dapat tahimik po sa loob ng bus. So, kung anak mo ay maingay sa loob ng bus, umiiyak siya or something, kailangan mong bumaba. Pero kasi sinabi ko na no choice, si LE is special. So, diba, wala. Hindi niya kami dapat, wala siyang karapatan na ipababa kami or mag-refuse na pasakayin kami sa bus. Diba, wala mga kabista kasi si LE is special. And, yun nga, pwede ko siyang mareklamo talaga. Opo. Kung hindi siya nag-apologize sa akin, ay rireklamo ko siya mga kabista. Dahil yun nga, sinabi ko sa inyo, may equal rights pa mga PWD. At kung nakakaranas kayo ng discrimination, I'm sorry. Pero dapat nyo pong i-fight ang inyong karapatan. Hindi pwede yung i-discriminate tayo. Ganon-ganon lang. And please be kind mga kabisnak. Dahil yung effect is more sa aming mga parents. Hindi lang po sa bata na disabled, na PWD. Ang effect po ay sobra sa damdamin ng parents, lalo na sa isang ina. Alam nyo, pagbaba ko sa bus, as in, humagulhol talaga ako sa loob ng CR mga kabista kasi nasaktan ako sa nangyari na mahirap po magkaroon ng, kailangan mo talagang tatagan ang loob mo bilang nanay kasi mahirap. You cannot expect everyone na maging understanding, kind, and mabait sa anak mo, ikaw. Lalo na dito po sa Korea. Hindi po lahat nakakaintindi tungkol sa autism. Gusto nila is I'm sorry, pero akala ko hindi na ako iyak kapag ikukwento ko to sa inyo. Kasi naubos na yung luha ko kahapon. Malungkot siya isipin. Pero at least, di ba, nag-apologize po si Manang Driver. So, nag-worry lang ako na in the future, may more like this experience pa kaming ma-experience or worse experience pa si LE. Hindi po madali mga kabisda. Ang ganitong sitwasyon, kailangan talaga ng matatag na parents, matatag na nanay, matatag na tatay. May isang pasahero doon na close ko na. Ang sabi niya sa akin, chineer niya ako mga kabisda. Kasi diba, hindi man kami pinababa, pero pinaghiwalay po kami ng upuan. Si LE, pinaupo ni Manong Driver sa likod niya. Tapos, lagi niya tinitingnan. Then ako, dito lang, malapit sa exit door. Tapos, nung bumaba na yung kakilala ko na taga barangay din namin, sabi, chineer niya ako. Sabi niya, magpakatatag ka. Okay lang yan, magpakatatag ka. Huwag mo masyadong dibdibin yung nangyari. Ganun. Nagpapasalamat pa rin ako kasi may mga nakakaintindi. Kahit hindi ko sabihin, guys, yung sitwasyon na may mga nakakaintindi na.
Hindi ko na kailang ipaliwanag pa. Nakakaintindi po sila. Maiba lang talaga na judgmental kayo. Ay, ano ba yan? So, ang iniisip ko ngayon is every time na, first time pa po itong nangyari mga kabisdak. So, ang iniisip ko ngayon, every time na may lakad kami ni LA is, may card akong dala-dala na kung sakali man mag-iingay sa LA, may card akong ibigay sa driver na please understand kasi ganito sa LA. Yun na lang ang gagawin ko mga kabisdak. Kasi nung una, hindi ko nga ma-process kay nasaktan ako, nagagalit, nahiya. Hindi ko nasabi agad yung sitwasyon ni LA mga kabisdak. So yun. Salamat po sa ating mga kabisdak dyan na laging nanonood, nag-support at nagmamahal sa ating dito Insur. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. See you on our next vlog po. Ingat lahat. Be kind to one another.